Nalinag ko ang isang mahabang itim na buhok na dahan-dahang gumagapang sa salamin ng bintana mula sa itaas ng building. Itatago ko na lang ang sarili ko sa pangalang Joel. Ako ay isang senior architect, 45 taong gulang. At gaya ng maraming tao sa aking propesyon, ang buhay ko ay umiikot lang sa pagitan ng blueprint, site inspection, at puyatan sa opisina. Nakatira ako nun sa isang medyo may kalakihang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Rizal. Dahil mag-isa lang ako at walang kasamang kapamilya o asawa, ang bahay ko ay naging tila isang abandonadong bodega. Tambak ang mga maruruming damit, makapalang alikabok sa mga mamahaling muebles, at ang refrigerator ko ay naiipunan lang ng mga panis na take-out food. Sa totoo lang, wala na akong oras para asikasuhin pa ang mga bagay na ito. Isang hapon, habang nagkakape kami ng katrabaho kong si Greg, napansin niya ang itsura ko. Haggard, gusot ang suot na damit, at mukhang hindi nakatulog ng maayos ng ilang araw. "Pre, hindi ka na nakakatuwang tingnan," sabi ni Greg habang umiiling. "Bakit hindi ka kumuha ng stay-in na kasambahay? Para man lang may nagluluto sa'yo at naglilinis ng bahay mo habang busy ka sa mga kliyente." Napabuntong hininga ako. Wala akong oras para maghanap ng kasambahay. At mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. "Akong bahala," sagot ni Greg. "Maraming mahanap dun sa probinsya ng misis ko. Sisiguraduhin kong mapagkakatiwalaan ang makukuha natin dun. Hahanapan kita ng swak sa'yo." At dahil sa sobrang pagod, pumayag na lang ako. Inisip ko, ano bang mawawala? Saka sa tingin ko kailangan ko na din ng tulong para hindi na ako tuluyang mabaon sa sarili kong mga kalat sa bahay. Isang linggo ang lumipas. Sakto sa day off ko, pinag-doorbell. Inasahan ko ang isang matandang babae na may dalang bayong, gaya ng karaniwang imahe ng mga kasambahay na galing sa probinsya. Pero nung pagbukas ko ng gate, napatitig ako. Isang babaeng tila nasa 20 gulang lang ang bumungad sa akin. Napakaganda niya. Abot hanggang baywang ang haba ng buhok niya. Maputla pero makinis ang balat. At mga mata na tila laging may malalim na iniisip. Nakasuot siya ng simpleng bestida at may bitbit na lumang maleta. "Magandang umaga po. Ako po si Lina. Pinapunta po ako rito ni Greg para mamasukan bilang isang kasambahay." Mahinhin niyang sabi habang nakayuko. Medyo nabigla ako. Hindi ko akalain na ganito kabata at kaganda ang ipapadala ni Greg. Sa isip ko, baka nagkamali lang siya ng nai-refer. O baka anak ito nung dapat na mamamasukan sa akin. Pero dahil kailangan ko na talaga ng tulong, pinatuloy ko siya. "Pasok ka, Lina. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo," sabi ko. Habang naglalakad kami patungo sa laundry area kung nasaan ang maid's room, napansin ko ang isang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng pabango o pawis. Isa itong amoy na tila tuyong dahon na may halong lansa. Parang amoy ng sariwang karne na hinayaan sa initan. Inisip ko na lang na baka amoy ito ng biyahe niya mula sa malayo. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga gawaing bahay. Pagluluto, paglalaba, at paglilinis. Tumango lang siya ng tumango. Palaging nakayuko, palaging mahinhin. Sabi ko sa sarili ko, "Jackpot ako rito. Mukhang masunurin at maayos." Lumipas ang ilang linggo at naging maayos ang lahat. Malinis ang bahay, planchado ang mga damit ko, at laging may nakahandang pagkain pag-uwi ko. Tuwang-tuwa ako. Pero sa kabila ng kaayusan, unting-unting lumalabas ang kakaibang gawin ni Lina. Una, si Lina ay hindi kailanman nakikita sa umaga. Kapag bumabangon ako ng 7:00 para pumasok, ang agahan ko ay nakahain na sa lamesa. Pero siya ay nasa loob na ng kanyang kwarto. Kapag tinatawag ko siya, sasabihin lang niya sa likod ng pinto na masama ang kanyang pakiramdam.
Nung minsan umuwi ako ng madaling araw, napansin kong mukha siyang lantang gulay sa mga oras na yon. Maputla, maitim sa ilalim ng mga mata, at tila walang lakas. Pangalawa, ang kanyang pag-iwas sa mga karaniwang sangkap. Isang gabi, nakiusap ako na magluto siya ng paborito kong adobo na maraming bawang at suka. "Tina, pakidagdagan ng bawang ha, at ayusin mo yung asim," sabi ko. Nakita ko ang biglang panginginig ng kanyang mga kamay. Binitawan niya ang sandok at mabilis na lumayo sa kalan. "Sir, hindi ko po kaya ang amoy ng bawang. Sumasakit po ang ulo ko," nanginginig niyang sagot. Simula noon, napansin ko na ang lahat ng luto niya ay matabang. Walang asin, walang suka, at hindi siya humahawak ng bawang. Inisip ko na lang na baka may matindi siyang allergy o kaya ay bahagi lang ng pagiging taga-probinsya niya. Pero ang pinaka-weird ay ang gabi-gabi niyang paglabas. Minsan, dahil sa sobrang dami ng trabaho, umabot ako ng 2:00 sa computer room. Maririnig ko na lang ang marahang pagbukas ng pinto sa likod ng bahay. Kapag sisilip ako sa bintana, makikita ko ang anino ni Lina na naglalakad patungo sa dulo ng aming subdivision, kung saan may mga bakanting lote at malalagong puno ng saging. Doon siya nawawala sa dilim. Isang hapon naman, may bumisitang kapitbahay na buntis para mag-alok ng mga baked goods. Nakita ko kung paano magbago ang aura ni Lina. Mula sa pagiging mahiyain, lumapit siya sa buntis at tila hindi maalis ang tingin niya sa malaking tiyan nito. Nakita ko siyang dila ng dila sa kanyang labi habang nakatitig ng matalim. Kinilabutan ng kapitbahay ko at mabilis na nagpaalam. Pinagsabihan ko si Lina, pero tumalikod lang siya at pumasok sa kanyang kwarto. Isang gabi, biglang dumaan si Greg sa bahay. May dala siyang ilang bote ng alak. "Bibisitahin ko lang yung kumpare ko. Baka kasi naging taong bundok na sa dumi ng bahay," biro niya. Habang nagiinuman kami sa terrace sa second floor, lumabas si Lina mula sa kusina para magdala ng pulutan. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa mukha ni Greg nang makita si Lina. Pero mabilis din itong napalitan ng isang mapanoksong ngiti. Nang makapasok na muli si Lina sa loob, tinapik ako ni Greg sa balikat. "Uy pre, hindi mo naman sinabi sa akin na ang ganda pala ng girlfriend mo. Akala ko ba kasambay ang kailangan mo?" Natawa ako at uminom ng beer. "Loko ka Greg. Siya yung nirefer mo sa akin, di ba? Si Lina, yung sabi mo na taga-probinsya ng misis mo." Napatigil si Greg sa pag-inom. Ang ngiti sa labi niya ay unti-unting nawala. "Anong nirefer? Pre, ang nirefer ko sa'yo ay si Nanay Isang. Mahigit 60 anyos na yun. At balita ko, hindi siya nakarating dito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakokontak ng pamilya niya simula nung araw na dapat ay pupunta siya rito." Naramdaman ko ang biglang pagbagsak ng temperatura sa paligid. Ang beer na iniinom ko ay parang naging yelo sa lalamunan ko. "Ano? Pero sabi niya pinadala mo siya. Pre, ngayon ko lang nakita ang babaeng yan." Pulong ni Greg na ngayon ay tila kinakabahan na rin. "At bakit ganun ang amoy niya? Parang bangkay na nabubulok." Tumayo ako at tinawag si Lina. Lina, halika rito." Walang sumasagot. Nagmamadali kami bumaba ni Greg. Pinuntahan namin sa kwarto niya. Pagbukas ng pinto, malansang amoy ang sumalubong sa amin. Halos masuka kami ni Greg. Maayos ang kama, pero may isang garapon sa ilalim nito na naglalaman ng itim na langis at isang tila gumagalaw na maitim na bagay na hindi ko maipaliwanag kung ano. "Lina!" Sigaw ko ulit habang hinahanap siya sa buong bahay. Pag-akyat namin sa second floor, napansin namin na bukas ang sliding door patungo sa terrace. Nagmamadali kami nagtungo doon, pero wala kaming naabutang tao ron. Napatingin ako sa baba, sa may mga puno ng saging sa likod ng bahay. May nakita kami mga bakas ng itim na likido at tila tumalsik sa dingding ng terrace.
na para bang may isang bagay na mabilis na lumipad o tumalon mula roon. Simula ng gabing yun, hindi na bumalik si Lina. Umalis si Greg na takot at ako naman ay hindi makatulog. Sa tuwing pipikit ako, naalala ko ang titig niya sa buntis kong kapitbahay at ang garapon sa ilalim ng kama niya. Makalipas ang ilang araw, habang pilit kong ibinabalik sa normal ang buhay ko, nakatanggap ako ng tawag mula kay Greg. Nanginginig ang boses niya at tila iiyak na. "Joel, pre, nakita na si Nanay Isang." "Saan?" tanong ko. "Sa isang ilog sa kabilang barangay, malapit sa subdivision nyo. Sabi ng mga otoridad, parang nilapa siya ng isang mabangis na hayop. Pero pre, ang nakakapagtaka, wala na raw ang kanyang mga laman loob. Malinis na kinuha ang puso at atay niya." Nabitawan ko ang hawak kong ballpen. Mabilis akong humarap sa computer at nagsimulang mag-search. Hinanap ko ang lahat ng mga balita tungkol sa mga nawawalang tao, mga sanggol na namamatay sa loob ng sinapupunan, at mga kakaibang hayop na nakikita sa gabi sa paligid ng Rizal. Doon ko natuklasan ang isang nakakapangilabot na pattern. Sa loob ng 3 buwan na pananatili ni Lina sa bahay ko, mayroong 6 na kaso ng unexplained deaths sa radius na 3 kilometro mula sa bahay ko. Lahat ng biktima ay alinman sa matatandang mag-isa, buntis, o mga bagong silang na sanggol. Binasa ko ang mga katangian ng hinihinala kong nilalang. Mabilis mapagod sa umaga dahil puyat sa gabi, ayaw sa bawang, asin at suka, mahilig sa mga buntis, nangiiwan ng malansang amoy. Ang pinakamatindi, gumagamit ng bahay ng ibang tao bilang home base para hindi sila mapaghinalaan. Doon ko napagtantuan lahat. Si Lina ay hindi lang basta impostor. Isa siyang manananggal. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang bahay ko bilang proteksyon habang siya ay nambibiktima sa gabi. Ang kabaitan niya, ang kagandahan niya, lahat yun ay para lang magkaroon siya ng isang ligtas na lugar kung saan walang mag-iisip na may nakatira palang isang halimaw. Isang gabi, nagpasya akong linisan ng buong bahay. Kumuha ako ng sako-sakong asin at galong-galong suka. Sinaboy ko ito sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa terrace at sa kwarto ni Lina. Habang naglilinis ako sa ilalim ng mga puno ng saging sa likod bahay, natagpuan ko ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Sa likod ng pinakmalaking puno ng saging, nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon, ay ang ibabang bahagi ng isang katawan ng tao. Mula baywang pababa, nakatayo ito ng matuwid, tila naghihintay na dugtungan muli ng itaas na bahagi. Ang balat nito ay malamig at kulay abo. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko dahil sa takot. Habang dali-dalian kong ibinubuhos dito ang lahat ng bitbit kong asin at suka, narinig ko ang isang nakakapangilabot na tunog mula sa kalangitan. Isang matinis na tili na tila pinagsamang huni ng ibon at sigaw ng babae. Sa ibang lugar na ako nakatira ngayon. Iniwan ko na lahat ng kagamitan ko sa Rizal at nagrenta na lang ng isang maliit na kondo sa gitna ng syudad, kung saan maraming tao at maliwanag ang kapaligiran. Sa isip-isip ko ay ligtas na ako rito. Pero kagabi, habang naghahanda ako para matulog, narinig ko ang isang pamilya na tunog sa labas ng bintana ng aking unit na nasa 20 palapag. Napakatinis, napakahina. Naalala ko bigla ang isang nabasa ko sa internet tungkol sa mga manananggal. Kapag mahina ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit lang siya. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana. Kahit madilim, haninag ko ang isang mahabang itim na buhok na dahan-dahang gumagapang sa salamin ng bintana mula sa itaas ng building. At doon, nakita ko ang kanyang muka. Si Lina. Wala na ang kanyang kagandahan. Ang kanyang panga ay nakalaylay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, at ang kanyang dila ay kasing haba ng isang ahas
at tila naghahanap ng mapapasukan. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting punong-puno ng paghihiganti. At doon ko na-realize na hindi ko pala dala ang mga asin at bawang na binili ko. Mag-ingat kayo sa mga pinapapasok nyo sa bahay. Dahil minsan, ang pinakamagandang mukha na makikita nyo ay siya ring magiging huling mukha bago kayo mawala sa mundong ito. At yan ang aswang Tagalog horror story ko ngayon. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo nangyari to? I-share mo sa comment section. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo ulit dito sa aming baryo, sa Baryo Impacto.